Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ka-coffee natin na nakaantabay po sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, abay magandang araw po sa inyo. Marami na pong mga politiko ang nagiging vocal, nagiging matapang patungkol po dito sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Bagamat ang pangunahing hangarin nitong rally ng Iglesia ay para sa kapayapaan, hindi mawawala sa isipan ng ilang personalities na pinoprotektahan nito directly or indirectly ang mga kasalanan ni Inday Sara Duterte, which is, sabi naman ng Iglesia ni Cristo, hindi sila pumapanig sa kahit na sinong politiko. Pero sa naunang announcement po ng news anchor na binigyan po ng otoridad na basahin yung statement dyan po sa programa ng Net25, abay sumusuporta sila sa statement ni PBBM na tumututol sa impeachment kay Sara Duterte. Ibig sabihin, ayaw ng Iglesia ni Cristo na ma-impeach si Sara Duterte. So ang sinasabi ngayon ng mga politiko, pinoprotektahan nito ang mga kasalanan ni Sara Duterte. Nasaan ang accountability nito? Bakit sa tingin ninyo dapat hindi matanggal si Sara Duterte? Bakit hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte kahit na maraming ebidensya na nagsasabing nagkaroon siya ng pagkukulang sa kanyang gampanin? Winaldas ang confidential funds. Bakit po protektahan pa rin? Di ba? Yan ang bash ngayon. Actually, may mga napapanood din tayo mga videos na hindi nila nagugustuhan, o hindi man sa sinisira, no, pero negatibo ang dating sa Iglesia ni Cristo. May mga videos po yan na nagkakalat online. In fact, may nagpadala sa akin na ini-sponsored, di ba? Pag nakita mo sa YouTube o sa Facebook, no, malalaman mo kung ang video na yan o isang post sa isang sponsor. Ibig sabihin, may nagpopondo para mas marami po ang makanood sa videos na yan. May mga demolition job ka-coffee na ginagawa para sa Iglesia ni Cristo. So, basahin muna natin ka-coffee itong sinasabi ni Franz Castro. Ito po ay nasa balita ka-coffee ng Manila Bulletin. Iglesia ni Cristo Rally meant to shield VP Duterte from accountability. Actually, may punto rin dito si Castro na hindi man directly sinasabihan na pinoprotektahan namin si Sara Duterte, parang ganun din ang gustong mangyari. Diba? Ayaw namin na ma-impeach si Sara. Paano yun? Mandato ng konstitusyon natin yan Diba? Utos yan sa mga mambabatas. No? Pag may nagreklamo ng gusto may ma-impeach ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, tingnan ninyo yan. Sabi po ni Castro. Sige, basahin natin. In fairness kay Castro, matapang siya dito ha. A clear attempt to shield Vice President Sara Duterte from accountability. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro gave this description to the big peace rally planned by the influential Iglesia ni Cristo on Monday, January 13, kung saan po inaasahan na mahigit 1 milyon. Dito pa lang yan ka-coffee ha, dito pa lang sa Quirino Grandstand, mahigit 1 milyon ka-coffee ang dadalo. So, ang sinasabi ni Franz Castro, ito po ay malinaw na attempt na protektahan si Sara Duterte mula sa kanyang accountability. In short, kahit magkamali si Sara, protektado siya ng INC. In fact, yun na nga, may mga findings na nga ang COA, may findings na ang Quad Committee na hindi naging tama, may mga irregularidad, may mga illegal sa ginawa ni Sara Duterte. Yun nga lang, lumalabas dito na protektado siya. Sabi ni Castro ha, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro gave this description to the big peace rally planned by the influential Iglesia ni Cristo. Kaya kung inyong matatandaan, naunang nagdiwang yung mga DDS dyan. Di ba? Kasi ang sabi nila, yan, nakakuha tayo ng kakampi. Malaking kakampi, malaking isda yan ka-coffee dahil solid ang boto ng Iglesia ni Cristo. So una, nagdiwang ang mga DDS. Kasi yun naman talaga ang pronouncement ng news anchor Diba? Ayaw nila sa impeachment ni Sara Duterte. Then eventually, binago naman yung narrative. A peace rally na ito, pangkalahatan lang daw po, hindi impeachment. At they are not favoring any politician. Kung sino man yan, si PBBM ba yan o si Marcos. Pero initially, ang sinabi nila, ayaw nila sa impeachment ni Sara Duterte. Kumbaga napasok, di ba? Kaya nagkaroon ng paglilihis bahagya sa kanilang narrative. This rally is not about peace and unity. It's a calculated move to protect Vice President Duterte from answering serious allegations about her misuse of confidential funds and her accountability for the deteriorating quality of education in our country. Sabi po ni Castro sa kanyang statement. Yun lang.
sa mga Iglesia ni Cristo na makikilahok dito sa rally o sa pagkilos, hindi po naniniwala si Castro na ito po ay para sa kapayapaan, ito po ay para sa pagkakaisa, kundi protektahan si Sara Duterte. Malinaw kay Castro yan, no? Yan ang pinaka-purpose nitong rally na ito. Castro, a House Deputy Minority Leader, is an endorser of one of the 3 impeachment complaints filed so far against the sitting Vice President. She noted that the rally's timing coincides with a growing public demand for accountability, as evidenced by the recent social weather station survey results, which show that 41% or 4 of 10 Filipinos support the impeachment against Vice President Duterte. Actually, nagkataon. In fact, nauna ka-coffee itong survey na lumalabas doon sa survey na marami sa mga Pilipino ay gustong ma-impeach si Sara Duterte. Pero ang gagawin naman itong rally ng Iglesia ni Cristo, ayaw nilang ma-impeach si Sara Duterte. So ano ba talaga, di ba? Ano ba yung mangyayari dito? Castro said senatorial aspirant Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta is among the organizers of the anti-impeachment rally. Uy, seryosong aligasyon ito ha, na sinasabi ni Castro. Si Marcoleta daw po, isa sa mga organizers. Naniniwala ba kayo? Kasi meron pong isang interview si Marcoleta at dinideny, actually hindi naman dinideny, sinasabi niya na wala siyang kapangyarihan dyan sa rally na yan. In short, wala siyang say. In short, hindi siya ang organizer. Indirectly saying na wala akong kinalaman dyan sa rally ng impeachment or against the impeachment rally na yan ng Iglesia ni Cristo. Pero sabi ni Castro, hindi. Isa ka sa mga organizers. Tingnan niyo. Si Marcoleta ba? Isa sa organizers? Actually, millions of pesos ang gastos nito ka-coffee. Malaki po ang ginastos para sa event na ito ng Iglesia ni Cristo. The complainants behind the impeachment raps against Vice President Duterte have cited the alleged misuse of 612 million pesos confidential funds among others as grounds for her ouster. Anyway, maraming mga grounds ka-coffee. Nasabi na natin yan at medyo matibay-tibay ka-coffee yung mga ebidensya kasi may mga testimonya at malaking factor po itong investigation ng Quad Committee na magagamit po dito sa impeachment kay Sara Duterte. Ang problema, ang mga politiko ay nagpapaka-politiko. Magdadalawang isip daw patungkol sa impeachment kay Sara Duterte dahil sa gagawin na rally ng Iglesia ni Cristo. Nagigets ninyo yung punto? In short, kung ikaw ay politiko, halimbawa, sumasang-ayon ka na ma-impeach si Sara Duterte, dahil nagkilos protesta itong Iglesia ni Cristo, baka magdalawang isip ka na. Yan yung tinatawag natin na nagpapaka-politiko. Bakit kanyo? Kasi baka hindi ka na iboto ng INC sa susunod na eleksyon. Survival ng mga politiko yan yun ang mahirap. 'Di ba? Nadali na. Kawawa ang taong bayan ito kung magpapadala itong mga politiko na ito sa boto ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Ito si Gatchalian na ang naglabas ng statement na yan. Nasa Inquirer din yan ka-coffee. Yung statement na yan ni Gatchalian. Sabi po niya, INC rally will make Pols think twice on VP Duterte. Itong rally na yan, may impluwensya yan ka-coffee. May kapasidad yung rally na yan na baguhin yung pagtanaw, baguhin yung desisyon ng isang politiko patungkol po sa impeachment ni Sara Duterte according dito kay Gatchalian. In short, posibleng agree ka na ngayon and because of that rally, posibleng magbago ang iyong opinion. Posibleng hindi ka na sumang-ayon dito sa impeachment dahil sa rally na yan. Yan ang pinupunto ni Gatchalian dito. A peace rally called by the Iglesia ni Cristo on January 13 would make politicians and government officials think twice about supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte, Senator Sherwin Gatchalian said on Saturday. Makes sense. Nang real talk din ito ka-coffee si Gatchalian, which is totoo. Dahil marami sa politiko, hindi naman majority, basta marami sa mga politiko ay politiko. Iisipin nila yung kanilang survival, yun lang, masaklap, lugi tayo dyan. Lugi ang taong bayan dyan. He cited the importance of securing the support of the homegrown religious sector, which is known for its practice of black voting during elections. According to government statistics, INC has 2.8 million followers, but it is not known how many of them are registered voters. So, 2.8 million ka-coffee. Kasama na po yung mga bata dyan. Let's assume 50% ka-coffee or less than 50%. Sabihin na natin 1 milyon.
ang boto ng Iglesia ni Cristo dyan, malaking bilang din po yan. Kumbaga, kaya magpanalo niyan ng 2 party list. Malakas, ka-coffee. O malaking bagay din po yan para sa mga politiko. That's 1 million votes. Ayaw pakawalan yan, ka-coffee, ng mga politiko. No? Kasi kung yan yung kanilang survival, bakit nila pakakawalan yan? Yun lang, di ba? Again, sinasabi ko kanina, lugi tayo dyan, ang taong bayan. There are currently 3 impeachment complaints. Ayan, napag-usapan na natin yan, ka-coffee. Yan, nandito rin yan sa article na yan. All of them allege that she misused hundreds of millions of pesos of her confidential funds as a vice president and when she was the education secretary. Malinaw naman yan, ka-coffee. Malinaw naman yung mga kaso ni Sara Duterte at in fact na-verify na po yan ng Secretary General ng House of Representatives itong mga rally na ito, itong mga reklamo na ito labang kay Sara Duterte at hinihintay na nga lang niya na ma-endorso sa opisina ni House Speaker, no, para mapag-usapan na po yan at ma-schedule na po yan sa plenaryo dyan po sa House of Representatives. Kanina, nagtingin tayo ng mga updates dyan. Actually, ito, pasilip tayo, ka-coffee, sa mga mangyayari bukas, no. Ayan, halimbawa ito, may mga t-shirts sila dyan. Ayan, kung makikita ninyo, yan po yung mga disenyo ng kanilang t-shirts para sa mga dadalo po sa rally na yan. At ano to, sticker ba ito? Or wristband data ito, no? T-shirt, ang kanilang disenyo, National Rally for Peace. At makikita nyo po yung date. At saka right side naman, yun nga, sinabi, yun, nilalagay siguro to sa, sa braso mo, no? Para identity yan na ikaw Iglesia ni Cristo kasi allegedly may mga planong manggulo ng mga DDS daw para guluhin itong rally na to, masira yung pagiging peaceful, ka-coffee, ng rally na ito. Ang COMELEC, nagsalita din po ang COMELEC at ang sinasabi ng COMELEC, hinihikayat niya po yung mga aspirants na huwag kayong mangampanya dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Yes, maraming tao yan. Malaki yung stage, ka-coffee. Mamaya, pakita ko sa inyo yung stage na kinoconstruct nila dyan sa Quirino Grandstand. Napakalaki po niyan. Napakaraming taong nandiyan. So, sana itong mga politiko, wag niyong gamitin yan. Yung mga tao na nandiyan. Though, nag-commit na naman ang Iglesia ni Cristo at ang sinasabi nila, walang politiko na magsasalita dyan sa event na yan. Hindi ko lang alam kung si Marcoleta exempted, no? Magsalita siya bilang miyembro siya ng INC. Pero yun naman ang commitment ng Iglesia ni Cristo, walang politiko at yun din po ang panawagan ng COMELEC dyan. Huwag kayong maging mapansamantala, no? Huwag niyong samantalahin yung dami ng tao para mangampanya. Ito po yung stage na kinonstruct po nila dyan sa Quirino Grandstand, no? Makikita ninyo yan, medyo malaki ito, ka-coffee, no? Ang lawak nitong stage na ito parang ito yung mga campaign rally talaga na mga stage na ginagamit sa mga campaign rally at sa event dati ng Malacanang, no, yung bagong Pilipinas launch, nakapunta tayo, ganyan din po ang itsura niyan. And may mga may mga photo wall, ka-coffee. Ayan, sa may bandang Luneta po yan, may mga photo wall po yan siguro sa mga gustong kumuha ng litrato. Ayan, ito po ang mga litrato na ito ay courtesy of Philippine Star. Ayan, may mga dumating na nga, ka-coffee, at nag-selfie na at yung mga organizers din, maaga pa lang po yun nandiyan na para mag-construct dyan. Handang-handa na sila, ka-coffee. Hindi ko lang alam kung anong oras ang event magsisimula bukas, no? Pero I think ready na sila sa gagawin nilang pagkilos, no? At ilang kalsada na rin po yung isinara para magsisilbi po yung parking space ng mga bus na magdadala po sa mga makikisa dito sa pagkilos na yan, no? Ayan, malinis na po yan. At may mga nakabarikada na po yan, mga orange barriers para matiyak na magiging maganda po yung flow ng mga tao at ng mga sasakyan. May mga nakita rin tayong portalet, ka-coffee, dito sa picture. Yan, nagkalat po yan sa mga kalsada, iba't ibang kulay, ka-coffee, ng mga portalet. At napakalinis, kung inyo papansinin yung kalsada, sana lang yung mga dadalo dyan is panindigan natin yung pagiging malinis ng yung kalsada. Pinuntahan natin yan ng malinis at sana lisanin nila yan ng malinis. May mga tent din po na naka-put up na, hindi ko alam, dyan na siguro matutulog yan. Siguro yung mga galing sa ibang mga probinsya o nandiyan, dyan na po sila matutulog, no? Ayan, nagkanya-kanya na silang dyan, kanya-kanyang tayo na sila ng kanilang mga tent dyan. So, hintay tayo bukas, ka-coffee, kung ano ang mangyayari, and hopefully maging maayos itong rally na to at matapos na ito, ka-coffee, at sana mapanindigan na ito ay peaceful rally, no? Yung mga epal na politiko, gumawa kayo ng sarili nyong rally. Huwag nyo sirain ang rally
ng Iglesia ni Cristo. O siya, sige, baka may mga nais po kayong sabihin, i-komento po ang inyong opinion, ang inyong mga reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, please like and follow yung mga nasa Facebook, mga nasa YouTube, nandiyan dyan sa baba. Please click lang po the subscribe at hit the notification icon para kayo po updated na sa ating mga bagong upload. Antabay po kayo bukas, no? Babantayan po natin itong rally na yan dyan sa Iglesia ni Cristo para magbigyan din po ako, mabigyan ko rin po kayo ng update sa mga kaganapan dyan. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye.